Mga kautot, nandito na nga pala ako sa labas ng 7-Eleven. Papasok muna ako para makabili ng pagkain na ibibigay natin dun sa matanda kapag nakita natin siya. Ayun mga kautot, nakabili na tayo kaya magdadrive na ako, biyahe na. Tiyaga lang, makakarating din tayo sa pupuntahan natin kahit na mainit. Bilad na ako sa araw. Ano, sobrang init ng panahon. Okay guys, magdadrive na muna ako papunta ng Imo. Ingat sa akin. Guys, ang tagal kong hinahanap si tatay. Pabalik na ako ng Gentry, hindi ko pa siya nakita. Tapos may nakita ako dito sa gilid ng kalsada. Yun. Yan, di ko alam kung siya yan. Kaya kahit napauwi na ako ng Gentry, umikot pa ako para makita kung siya nga yan at mabigay ko yung pagkain sa kanya kasi nga naawang ako sa tuwing nakikita ko yun. Kaya update ko kayo guys kapag siya yan at kapag nakausap ko. Pupuntahan ko muna siya, lalapitan ko muna. Excuse po tayo. Ay na po kayo tayo. Nakatulog na kayo Kanina ko pa kayo hinahanap Kasi lagi ko pa kayo nakikita nadaan dito. Ano po? Kain po na kayo. Ano po? Lagi ko kayo nakikita doon hinahanap ko kayo kanina. Hindi ko kayo nakatadaanan. Ito pala tayo, jacket na kasya ko sa inyo para hindi kayo mainitan masyadong maglakad. Taga saan po kayo? Sa LTO pa dun sa ano? Bali nakakalakal po kayo. Magkano naman po kita nyo sa isang araw pangalakal? 100 po, mag-apo na po yun. Ang ano naman, ang liit naman. Tapos ang layo ng nilalakad nyo. Talagang tiyaga lang talaga. Pwede na po kayo anak? Apo? May mga sariling na rin po, pamilya. Balik kayo na lang po yung Ano oras kayo nag-hinto kalakal? Po? Hapon na. Mula umaga hanggang hapon. Bali saan kayo galing sa LTO? Tapos dito kayo, pabalik pa kayo doon. Ano yan? Sa mga nilang inukuha, tabi-tabi? Mahirap na kayo trabaho, no? Tapos ang layo na nalalakad yun. Ingat po kayo lagi maglakad dito sa kalsada. Baka po kayo. Mahagip. Ang liit lang pala, no? 100, maghapon na yun. Buti kasi naman po sa pang-araw-araw nyo. Po? Pambiling bigas na yun. Bagay, kahit simpleng buhay lang, basta malakas, wala sakit. Kaya tayo, pangano nyo po, pambiling bigas. Pasensya na po kayo, wala pa pag may malaking pera po, madaanan ko kayo dito. Lagi naman kayo nadaan dito, no? Sige po, kain na po kayo para busog po kayo. Pasensya na, na-istorbo yung tulog nyo. Mukhang masarap pa yung tulog nyo Sige tayo, alis na ako. Test na nakita natin doon si tatay. Di ba kapag nagkaroon ng mga blessings pa, dadaanan natin siya ulit doon para matulungan. Nakita ko na parang ang hirap nga naman ang kalagayan nila. Kasi yun, si tatay medyo talento sa paa. Kaya napapansin ko siya kapag pupunta ako ng Imos kasi nagpipilay-pilay siya pang nagtutulak ng karton. Nawa ng Diyos kapag nagkaroon ng pera ulit or kapag mayroong mga blessing, dadaanan natin ulit si tatay doon. Lagi naman siya nandun. Samahan nyo na lang ako palagi. Ako lang mag-isa kaya ang hirap din talaga maglakad mag-isa. Tapos yun, sobrang init, bilad na ako sa init, ang itim-itim ko na. Pero okay lang yun, masarap sa pakiramdam na nakatulong sa kapwa kahit paano. Kahit maliliit na bagay, masarap sa pakiramdam na kahit paano nakatulong tayo. Namamalat na yung lalamunan ko guys sa sobrang init, tsaka uhaw na rin yata. Kailangan ko na rin uminom ng tubig. Magdadrive na muna ako kasi pagdating ko sa bahay, magluluto ako para kay Jowa. Jowa, yun. Pasensya na, namamalat na talaga yung lalamunan ko. Maraming salamat guys sa panonood. Pa-subscribe na lang sa YouTube channel ko para kung sakali man na magkaroon tayo ng blessing sa sunod. Marami pa tayo. Ito kasi yung goal ko, gusto ko makatulong sa mga pulubi or sa mga simpleng tao na alam kong mas kailangan talaga ng tulong kaysa sa iba. Ayun guys, hindi ko na kaya, masakit na talaga yung lalamunan ko. Kailangan ko na mag-drive para makauwi na. Maraming salamat sa panonood guys. Pa-follow, like na rin sa YouTube channel. Bago pa lang tayo nagsisimula sa pagbablog kaya ganito talaga. Maliit pa lang yung mga subscriber natin. Pero okay lang yan, ang mahalaga nakatulong tayo sa kapwa natin. Bye bye guys!
Maraming salamat sa panonood. Ang mga oras na yan, kahit na nakangiti ako, yung lungkot sa puso ko damang-dama ko. Dahil yung buhay sa mundo, may mahirap, may mayaman. Mayroong mga taong sobrang yaman, pero hindi nila na-appreciate yung pera nila. Samantalang yung mga simpleng tao na ganito, bigyan mo lang kahit na maliit na bagay, makikita mo na nangiti sa mga labi nila. Kaya sana tayo matuto tayo magpasalamat dahil tayo nakakatulog tayo sa maayos na bahay, nakakahiga tayo sa maayos na higaan, nakakain tayo na maayos. Kaya matuto tayo makontento kung ano man yung meron tayo. Kapag meron tayong pera, wag natin igastos sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi katulad kay tatay, kahit na ganyan yung pamumuhay, nagsisikap kahit na nahihirapan para lang mabuhay at makakain araw-araw. Kaya sa mga taong merong sobra-sobrang blessings dyan, kapag nakakita kayo ng mga gantong tao, huwag kayong manghinayang tulungan sila. Huwag kayong manghinayang nabigyan sila kahit pagkain lang. Kasi yung mga ganyang bagay, ikakasaya na yan nila. At kahit papano, malalagyan ng laman ang kanilang mga nagugutom na tiyan para magkaroon sila ng lakas para lumaban sa hamon ng buhay araw-araw.